Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magsitayo po tayong lahat at atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo, Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang Archdiocese ng Maynila. Tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ang Archdiocese ng Maynila ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang arkidiocese sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Arsobispo ng Maynila at nagsisilbing sentro ng pananampalataya, pagsamba at pagdilingkod ng simbahang Katolika sa nasasakupan nito. Upang maisakatuparan ang misyon ng simbahan na magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng mga sakramento at maglingkod sa kapwa, itinatag ang iba't ibang komisyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng pamayanan. Sa loob ng 9 na araw ng ating nobena, ating makikilala ang 9 na pangunahing komisyon ng Archdiocese ng Maynila. Ang Commission on Clergy and Consecrated Persons. Ang tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ito ay binubuo ng Vocation Ministry, Seminary Formation, Clergy Ongoing Formation, Guest Priests, Religious and Consecrated Life, Office for Protection of Minors and Vulnerable Adults. Sa misang ito, ating ipagdasal ang bawat komisyon at mga kinatawan nito.
ang Archdiocese ng Maynila. Tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ang Archdiocese ng Maynila ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang archdiocese sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Arsobispo ng Maynila at nagsisilbing sentro ng pananampalataya, pagsamba at paglilingkod ng simbahang Katolika sa nasasakupan nito, upang maisakatuparan ang misyon ng simbahan na magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng mga sakramento at maglingkod sa kapwa. Itinatag ang iba't ibang komisyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng pamayanan. Sa loob ng 9 na araw ng ating nobena, ating makikilala ang 9 na pangunahing komisyon ng Archdiocese ng Maynila. Ang Commission on Clergy and Consecrated Persons. Ang tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ito ay binubuo ng Vocation Ministry, Seminary Formation, Clergy Ongoing Formation, Guest Priests, Religious and Consecrated Life, Office for Protection of Minors and Vulnerable Adults. Sa misang ito, ating ipagdasal ang bawat komisyon at mga kinatawan nito.
Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam na araw o huling araw ng ating Nobina Misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverendo Padre Rolando P. Garcia Jr., Cluster Coordinator, Commission on Clergy and Consecrated Persons, Rector San Carlos Seminary, Makati City. Magsitayo na po ang lahat. Ang dakilang si San Juan, sugo ng buong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang kanan. Marami ang matutuwa sa kaniyang hasilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang kanan. Pinuspos ng Espiritu Santo, bago pa lamang isilang, sa pamamagitan niya maraming magbabalik loob sa Diyos. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang kanan. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at ang kapangyarihan, upang ipaganda ang kaniyang daraanan. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang kanan. Marami ang matutuwa sa kaniyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan,
dagat upang maging handang tunay para kay Kristo ang kanan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa mga araw ng ating nobina sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya. Dumalangin tayo na sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, tayo ay maging tunay na mga alagad ng Diyos, nagbabalik loob upang matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, humingi ng tawad sa Diyos na lubos ang pagmamahal sa atin. Panginoong Hesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuturo ni San Juan Bautistang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral ng Panginoon naming Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Senakerib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ang Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Senakerib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Senakerib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Senakerib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaias ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Ipinasasabi ng Panginoon
ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Nineve si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag, dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag, dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag, dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sangsinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag, dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag, dahil sa bigay niya
sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig, ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Son ng Diyos ay matatag dahil sa ingay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Jesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Father Jade Likwanan, mga kapatid na pari, mga ginigilo kong kapatid kay Kristo, magandang hapon po sa inyong lahat.
Mga kapatid, bukas po ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang taong naghanda ng daan para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ngayon pong besperas ng kanyang kapistahan, nais ko pong magbahagi sa inyo ng 3 simpleng aral na sa aking palagay ay gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. 3 aral na mapupulot natin sa ating 2 napakagandang pagbasa na napakinggan ngayong hapon. Ano yung 3 aral na ito? Una, laging dumulog sa Diyos. Ikalawa, laging gawin ang mabuti. At ikatlo, laging piliin ang tamang daan. Dumulog sa Diyos, gawin ang mabuti, piliin ang tamang daan. Una, kapag may problema, dumulog sa Diyos. Napakinggan natin sa unang pagbasa na may matinding problema si Haring Hezekias. Siya po ang hari ng Huda noong mga panaong hiyon. At ang mga kaaway nila, ang mga taga-Assyria, ay napapalibutan na ang bayan ng Jerusalem. So napapalibutan na ng kalaban ng hukbo ng Assyria ang bayan ng Jerusalem. At nagpadala pa ang hari ng Assyria ng isang liham na puno ng pagbabanta. Binabantaan niya si Hezekias. Ano yung mensahe ng sulat? Parang ganito, wala nang makapagliligtas sa inyo. Sumuko na kayo. So natanggap yon ng hari, pinasusuko siya ng kalaban. Kaya normal siguro na matakot kapag nakatanggap ka ng ganoong banta. Normal na magpanik. Pero hindi iyon ang ginawa ni Hezekias. Ano ang kanyang ginawa? Kinuha niya yung sulat, pumunta siya sa templo, inilatag niya yung sulat sa harap ng Panginoon at nanalangin. Parang sinasabi niya sa Diyos, Panginoon, hindi ko kaya, ikaw na ang bahala. Diba napakaganda nung tagpong iyon? Hindi itinago ni Haring Hezekias ang kanyang problema. Hindi rin niya kinimkim. Hindi siya nagkunwaring malakas. Ano ang kanyang ginawa? Dumulog siya sa Diyos. Mga kapatid, hindi ba ganyan din tayo? Hindi ko alam kung ilan sa inyo dito ang may daladalang sulat. Maaaring hindi sulat, maaaring hindi papel. Baka ang dala nyo medical result, baka notice ng pagkakautang, baka problema sa pamilya, problema sa anak, baka sama ng loob sa asawa, baka diagnosis ng doktor. Ano po yung daladala nyo ngayon sa templo? Ang madalas, gusto nating tayo ang sumagot sa lahat. Pero ano ang paalala sa atin ngayon ng Diyos? Dalhin mo muna sa akin. Ipagdasal mo. Ilatag mo sa harap ko. Alam niyo po, kapag ginawa natin yan, hindi ibig sabihin mawawala na ang problema. Pero kapag inilagay natin ang ating mga alalahanin sa kamay ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. Amen po? Hindi tayo nag-iisa. Kaya dumulog sa Diyos. Ang ikalawang aral ay gawin ang mabuti sa kapwa. Sa ating ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon, gawin ninyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Simple lang, pero napakalalim. Kung ayaw mong sigawan ka, huwag kang manigaw. Kung gusto mong intindihin ka, matuto ka ring umintindi. Kung gusto mong patawarin ka, matuto ka ring
magpatawad. Minsan, naghihintay tayo na mauna ang iba. Kapag bumati siya, babatiin ko. Kapag humingi siya ng tawad, saka ako magpapatawad. Pero ano ang turo ng ating Panginoong Jesus? Iba. Ano ang sabi niya? Ikaw ang maunang gumawa ng mabuti. Be the first one to love. Ikaw ang unang gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, sa bahay, sa trabaho, sa social media, isipin natin lagi, kung ako ang nasa kalagayan niya, paano ko gustong tratuhin ako? Napakasimple. Pero kung lahat ng tao ay mamumuhay ng ganito, mas magiging mapayapa ang ating mga tahanan, mas magiging mapayapa ang ating komunidad, mas magiging payapa ang ating bayan. Piliing gumawa ng mabuti. Amen? Ikatlo, piliin ang tamang daan. Piliin ang tamang daan. Ang sabi ni Nuestro Padre Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, makipot ang pintuang patungo sa buhay. Makipot ang pintuang patungo sa buhay. Pero itong daang makipot na ito ay ang tamang daan. Napakadali nating piliin yung mas madaling daan, pero hindi naman yun yung tama. So piliin ang tamang daan. Ibig sabihin, hindi laging madali ang tama. Hindi laging madali ang tama. Mas madaling gumanti kaysa magpatawad. Mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling sumagbay sa agos kaysa manindigan sa tama. Mas madaling isipin ng sarili kaysa maglingkod. Hindi laging madali ang tama. Pero dapat lagi nating piliin, gawin ang tama. Mga kapatid, si San Juan Bautista ang magandang halimbawa nito. Hindi niya pinili ang madaling daan. Hindi niya pinili ang madaling buhay. Hindi siya nakisabay sa mali. Hindi siya natakot magsabi ng katotohanan. At higit sa lahat, hindi niya inangkin ang karangalan para sa kanyang sarili. Ang lagi niyang sinasabi, hindi ako ang mahalaga. Siya, si Jesus, ang dapat dakilain. Dapat siyang tumaas. Ako na may bumaba. Kaya mga kapatid, sa bisperas ng kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na patron, si San Juan Bautista, tandaan natin ang tatlong bagay na ito. Kapag may problema, idulog sa Diyos. Sa pakikitungo sa iba, gawin ang mabuti. At sa ating pagpili, piliin lagi ang tamang daan. At kung minsan ay tila mahirap ang daan, huwag tayong matakot. Hindi tayo naglalakad ng mag-isa. Kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Ginagabayan tayo ni San Juan Bautista. Pinalalakas ang ating loob ng mahal na Birhen. Sila ang magdadala sa atin tungo sa kaganapan ng buhay. Amen. Tayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hingin natin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para
sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglayin nawa nila ang tapang at sigasig tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikahos at nawawalan ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong magmamalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at ialay ang kanilang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at ituloy mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Ang isa ng mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ang iyong bayang nagpupuri, nagkakaisa sa iyo. Palad naming alay, mga bungang ito. Ang tinapay at alak na sa lupa'y hango. Pati puso namit isip, laan din sa'yo. Nang magbago't
maging ilaw, gabay tulad mo. Panginoon, Panginoon, sapat na ito ang matulad sa iyong puso, yakap ang buong mundo. Panginoon, Panginoon, dinggin ang samon ng iyong bayan na tinipon sa dulang nato. Magsitayo po ang lahat. Puspusin mo ng iyong spiritu ang bawat tao nang makita, madama, pagkakaisa sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pagsasaluhan ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista, upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta, siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Magsilukod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Huwag sitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sa langit ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa para sa bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hintulot sa tukso at iadiyang kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Amen.
Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oy, iyong siniyasa, batid mo ang aking buhay. Opo ng lahat kong lihim, ay tiyak mong lalaman ang lahat ng gawain ko. Sa iyo ay hindi ningning, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Ako'y iyong makikita, gumagawa o hindi man ang lahat ng gawain ko. Awang iyong nalalaman, di pa ako umiimig. Yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay hindi malilihim. Alam mo na lahat iyon. Lahat ay di malilihim. At kung ako'y makalipan, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y tuluhan ng kanluran. Iyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo
Announcement. Bukas po, June 24, Miyerkules, ay dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arcibispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga barangay na sakop ng parokya, mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol at prosesyon ay gaganapin pagkatapos ng misa ng ikatlo ng hapon bukas, June 24, 2026. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak, ang kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan. Bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sandali. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Naganap na. Nakasam na po tayo na misang nobenaryo para sa karangalan po ng ating patron na San Juan Bautista. At alam naman po natin, yung 9 na araw na iyan, ang ating mga naging punong tagapagdiwang ay mga cluster coordinators ng bagong struktura po ng Archdiocese of Manila na nahati po sa 9 na clusters. Samahan niyo po ako na pasalamatan ang tumapos ng ating misang nobenaryo, ang cluster coordinator po ng Commission on Clergy and Consecrated Persons. At para po sa kaalaman ng lahat, siya po ang kasalukuyang rektor ng San Carlos Seminary, dyan po sa Makati City. At siya po ay nagsilbi para po doon sa nakakakilala sa kanya, nagsilbi ng 12 taon bilang sekretary po sa Apostolic Nunciature, dyan po sa Metaf Avenue. Siya po ay naging sekretaryo ng ating nunsyo. At siya po ay pinagmamalaki ko na classmate ko po. Ayan. Parang hindi lang halata, no? Parang malayo ng konti, no? Pero naging kaklase ko po siya sa seminaryo. Samahan niyo po ako. Pasalamatan ang ating naging punong tagapagdiwang, si Reverend Father Rolly Garcia Jr. Father Rolly, salamat po. At sa ngalan din ng aking mga kasamang pare, Father Robert, Father Richard, Father Frank, ay nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng mga organizations, mga ministries na nagtaguyod, tumulong para po mairaos natin ng maganda, makahulugan ang ating 9 na misang nobenaryo. Maraming salamat po sa inyo at sa araw pong ito, ang mga naging mass offerers natin ay ang HDN, MBBN at ang kanilang balangay, ang Handmaids of the Black Nazarene, MBBN. Nandyan po ang ating mga responders, ayan, at ang ating laging nakaagapay sa mga nahihilo sa atin dito, ang ating Quiapo Church Medical Assistance Ministry, ang mga volunteers po natin dyan sa ating clinic. Maraming salamat po sa inyo. At wag po nating kakaligtaan. Bukas, ang pinaghandaan po natin ng 9 na araw ay mangyayari po bukas alas 12:15 pa rin po ng tanghali na pangungunahan po ito ng Ama ng Arkidiocese ng Maynila, ang kanyang kabunyaan
ang ating pinag-ama, ika nga po, ng ating Archdiocese, si Cardinal Advincula. Magkita-kita po tayo bukas at happy fiesta po sa ating lahat. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa silap ulan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niyang aking pangalan. Tuhan ang kanyang pangalan, Tuhan ang kanyang pangalan, Tuhan ang kanyang pangalan, Tuhan ang kanyang pangalan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daranan ng Panginoon. Tuhan ang kanyang pangalan, 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 Tuhan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista